Hello po everyone! Napagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po sa ating lahat na magandang gabi at magandang umaga sa Pilipinas. Ang ating reaction video for today, ito po yung ang pag-asikaso nila sa malalapit na kasal ni Ate Maylin at saka ni Kuya Bong. In short po, Bonglin ang ating tawag ngayon sa dalawang couple na ito, soon to be ang Bonglin. So, ito inaasikaso ni Mrs. Ka-Business. Wow, bonggang-bongga ha. Talagang asikaso talaga. Inasikaso talaga agad ni Mrs. Ka-Business itong malalapit na kasal ni Kuya ng Bonglin natin. So, itong itong kasalan na hindi inaasahan ay nabuo, itinadhana na walang nakaalam at walang nagdikta. Kumbaga, itong dalawa ang sarili nila ay, kumbaga, silang dalawa ang may alam nito kasi sila ay nagkikita-kita na ayon dito kay Kagwang ay nakikita nila si Kuya Bong na ito ay laging nandoon sa tindahan kung saan si Ate Maylin ay nagtatrabaho. So, siguro ito na yung tamang panahon at ang silang dalawa ay tinadhana. Ganun naman talaga, no? Magkalayo man yung taong nagmamahalan, pag sila pa rin ng tinadhana ay sila pa rin talaga. Kasi ito si Kuya Bong at saka si Ate Maylin ay parang magkalapit tapos nagkalayo. Nagkalayo. Dahil din siguro sa etong si Ate Maylin, mayroon siyang kinakasama dati. Kaya parang hindi permanente yung pangingisip ni Ate Maylin dati. Kaya parang off and on na hindi maganda lang din naman talaga dito. Kay Ate Maylin, ang ugali niya ay hindi siya basta-basta pumasok sa isang relasyon na alam niya ay hindi pa siya talaga totally free. So, pangarap, dream come true ni Kuya Bong ang ikasal siya ng February 12. Yun ay sa kasulukuyan ng kanyang kaarawan. So, ibig sabihin, double celebration mga kababayan natin. Ang ating Kuya Bong ikakasal sa kaarawan niya. So, dito natin makikita talaga na ang kasiyahan sa mukha ni Kuya Bong ay hindi matutungbasan na kahit sino man. Kahit anumang bagay sa mundo, ang kasiyahan, ang ngiti niya. Na gayon man guys, di ba nakikita naman po natin mga kababayan, ay itong mga nakaraang araw, itong ating Kuya Bong ay medyo wala na, ano ba yan, parang wala sa isipan niya, wala siya sa gana, walang gana, kumbaga nawala yung kasiyahan sa kanyang pagmumukha. Kasi ang nasa isip pala nitong kababayan si Kuya Bong ay ang sinabi niya ay ayaw nga raw nitong si Mr. Ka-Business at saka si Mrs. Ka-Business dito kay Ate Maylin. Kumbaga ang banggit niyang ganun. Kaya siguro parang na hopeless siya na ang akala niya ay totoo yun. Ay yun naman pala ay hindi. Siyempre, etong si Mr. Ka-Business at si Mrs. Ka-Business ay siyempre, pinoprotektahan siya na dati na ito si Ate Maylin ay mayroon pang kinakasama. Ay hindi naman pwede natin basta-bastahin yung minahal mo na talagang mawawala agad yung nararamdaman mo. Siguro dati kay Ate Maylin ay siyempre ayaw naman niyang masaktan si Bong, kaya hindi niya muna kumbaga inaccept na panliligaw ni Kuya Bong noon ay ang sinasabi niya lagi ay magkaibigan lang tayo dahil nga doon sa naramdaman niya pa dati dito kay kay Budoy, si Kuya Budoy dati. So ngayon finally nakapag-desisyon sila nagmamahalan na pala ito sila kasi syempre nagkikita-kita na sila
Although wala naman po yung kahulugan yung pagkikita nila kasi si Kuya Bong ay pumupunta lang doon sa tindahan saan si Ate Maylin na nagtatrabaho, baga binibisita niya. So, bakit panliligaw na rin yun, 'di ba? So, di ba saan ba mahantong, di ba sa kasalan din. So, we are happy to see na si Kuya Bong ay masaya sa piling ni Ate Maylin kasi alam naman natin noon pa man ay gustong-gusto talaga ni Kuya Bong itong si Ate Maylin na kanyang mapangasawa. So, ito na po ang pag-aasikaso nila Mrs. Ka-Business na nakabook na po ang kasal ni Kuya Bong. Kung ano ay yan, magse-seminar na sila, kukuha na yung mga papers lahat na para kasi pag makumpleto na po yun ay di malalabas na yung marriage license nila. So yun na, this is it, pansit sabi nga nila, di ba? Wala na, diretso na to, diretso ng tinadhana itong dalawa na ito. So maging happy na lang po tayo dito kay Kuya Bong. Susuportahan na lang po natin itong dalawang soon to be couple na ito. So papakinggan at panonoodin natin yung some details dito sa pag-aasikaso ni Mrs. Ka-Business sa pagkasal nila Kuya Bong. Opo, pero mas maganda po kasi sa South mas mabilis. Opo, kung ano po yung mga po. Ito po yung, ang kailangan niyo lang naman po doon, birth certificate. Opo. Birth certificate. Tapos po yung Senomar. Dalawa po yan, tag-isa po sila. Tapos po yung valid ID. At saka po cedula. Sa pagkuha po yung dito. Opo, sa pagkuha po ng license. Tapos po, pag may license na po kayo, yung pinibigay po sa mata. Ano po yung nagkakasal po? Pastor. Tapos, maganda pa yung tanong natin. Yun po, ma'am, pasuyod po kung wala kayong schedule ng February 12, ipapabook na po namin. Habang pinaprocess natin po. February 12, para pa lang po ang abo. Saan po sakaling ang venue niyo, ma'am? Dito lang po sa may Cheranova. Sa Cheranova. Parehas lang po taga-Malo. Opo. Mga anong oras po nito? Tanghali? Siguro po mga Mga 10? Ano pong style ng wedding po? Civil wedding. Civil. Mga traditional po. Civil wedding. Ano siya? Civil siya yung saway. Parang west na tama? Opo. Tanghali ba ito? Mga PM. Opo, PM. Para di tayo gawin so. Ano pong ready po kayo? Wala po bang ready na mga requirements? Ayun, fix na at nakabook na sa 12 ng February. So go na tayo mga kababayan natin. Ang kasal ng Bonglin ay matutuloy na. This is it, ang final destination ng kanilang buhay. Buhay na mag-asawa dito sa Ka-Business family, Ka-Business official. So, diba? Ang matagal nang pinapangarap ni Kuya Bong ang ikasal siya sa kanyang mismong kaarawan. Dream come true ni Kuya Bong. Napakahalagang araw ang kasal ni Kuya Bong, doon niya idinaos sa kanyang birthday. So, ang kanyang kaarawan ay magiging date ng kanyang kasal. Ang gandang mag-isip si Kuya Bong. So, eto nga, mayroon pa tayong ibang papanood. I-continue natin kung ano pa ang kailangan sa kasal. Muna sa ngayon. Sabi ni Kuya Bong, ano daw gusto niya daw may dugong-dugong, so baka tayong Ako tatlo yung ang mali magdugong. na, maghanap na lang kayo ng dugo. Ako na lang yung dugong. Ito po yung property. Ay, ito po kayo naman, tapos send ko na lang po dito yung ano. Ay, po ganito.
Agoy Junjun, unsa man na Junjun oy nga na may goldfish. Nabaday goldfish na naingipon. Ayaw raw nila ng goldfish. Naayaw daw nila ng kasi ang pinag-usapan dito biruan ay beach wedding. Na ang gusto naman ni Kuya Bong ay mayroong daw dugong. Ay nagpresenta naman tong si Nika na siya ang dugong. Tapos ang naman ni Junjun ay kami yung mga maliliit na isda ang sagot. Sagot naman ni Kuya Bong, goldfish. Ang sagot naman nitong si Junjun ay ayoko ng goldfish kasi malaki yung mata. Malaki po ba yung mata ng goldfish? Patay tayo dyan. Ay hindi ko pa napapansin kung malaki ba talaga yan. Ang alam ko yung malaking mata ay piranha. Yun ang alam kong malaking mata, piranha. So, eto, tinanong niya doon kay Ate Mengay kung gusto niya nang maging kung goldfish sa kasal ni Kuya Bong. Ang sabi ni Ate Mengay ay ayaw ko. Ang sagot ni Junjun, ayaw namin maging goldfish kasi malaki ang mata at malaki ang ngipin. Ay hindi ko naman nakita ang goldfish ay may ngipin. Ambot na lang ninyo oy. So by the way guys, etong paghahanda nila ay so serious. Kumbaga, gustong-gusto na ni Mr. and Mrs. Ka-Business na si Kuya Bong ay lumagay na sa maayos na pamumuhay. So, i-continue po natin ang kanilang mga goldfish at ang kanilang kung ano-ano pang pinagsasabi dyan na goldfish na malaki daw ang mata na hindi natin mayroon ba yung goldfish na malaki yung mata? Malaki ba ang mata ng goldfish mga kakababayan? Ay ang hindi ko alam. So continue po natin. So yun po mga kapapi, magpapaschedule na lang daw po kami para sa Senomar at saka sa birthday na Kuya Bong at ni Ate Marlene. Para may pasa na agad at saka meron na kayong marriage license. Ay, license ba yun? Certificate ba yun? Sige po ate. Para po ma-fix na yung schedule. So saan na title? Papayag po kaya yung magkakasal na kasama sa vlog? Oo, papayag po dyan. Sinachi po yan. Sinachi pala eh. Go na go yan. Sige po. Thank you. Thank you po. Bye-bye. So saan na tayo, te? Ayun na. Magpapa-online tayo ulit. Ay, online kayo, di ba? Apo. Sa Birds at saka Sedmar. Opo. Hindi na tayo hapon dito sa kayo. Wala na hapon na. Ganda. Uwi na tayo. Magpa-schedule na lang ako mamaya. Tapos, para bukas. Oo. Iwan niya. Ay, ano na lang po? ito. Huwag mo sa cellphone mag-online mo sa cellphone niya. Bali, ang gagawin mo doon naman eh. Appointment. Oo, online appointment. Tapos magpunta pa. Ganun pa na doon yung ano niya, di ba? Ha? Yung kanyang pangalan, Doon? mga information, pag online. Appointment. Nag-ano ba tayo nun? Parang Kailan na kayo doon? Oo, kailan na ano yun eh. nakatry ka na, di ba, te? Oo, magpa-computer ako noon. Appointment lang. Dito pa yung dati. May Facebook kasi yun eh. Kung ano yung Oo. ano available sila. Hindi ko pa-appoint sila tayo. Ngayon na lang. Cellphone o, cellphone na yun. Tara. Yun na, mga kapati. This is it. Okay. This is it, Pansin. Excited na tayong lahat, ah. Excited! Lahat ng mga kapapi, mga ka-business sa kasalan na ito. Birthday Ay, iwan na ka dyan? kasalan. Ganda! Ganda ko yung magaw ka pa. Tara mga kapapi. Mag-schedule na tayo. Sige, So Ate yun mga Maylin. kapapi, tapos na po kami Hawakan mo magpa-schedule. talaga, nang hindi talaga yan mamaya maagaw. po, At alam mo na. magpapaano na lang po kami. Schedule naman po kami sa online para sa birth certificate at saka senomar nila, Ate Maylin at saka ni Kuya Bong. Yes! So ngayon po, magpapamerienda si Mrs. Kalisnes! Excited? Barya lang yan kay Kuya Bong. Barya. Ito po yung paborito ni Kuya Bong kainin. Ano ba yan, Kuya Bong, yung paborito mo? Alam ko. Macdo. Ayan! Ate Maylin, anong masasabi mo dahil paborito ni Kuya Bong ang McDo? Naging paborito ko na rin niya kung sakali. Ay! Ba't may kung sakasakali?
ugali pa. Siyempre. Paborito ko na rin yun. Paborito ko na rin yun. Yun. Ilan tayo na guys? Oh, Ate Maylin, may tatanong ako sa'yo. Kailan ba kayo nagsimulang, kailan ka ba nagsimulang ma-inlove kay Kuya Bong? Noon ba? Nung sinubaybayan ko yan. Pero napapanood ko siya. We, Doon ako naghanap sa kanya. bakit ka umanga kay Kuya Bong? Siyempre, una-una, yung mga pinagdaanan niya, yung napagdaanan na panood ko, kung gano'ng kahirap na walang magulang, kung gano'ng kahirap na tumira sa kalsada, na tao ito, palabay-labay lang siya, parang walang direksyon yung buhay, di ba? Ay, pito, sorry. Na, Pito. sir, sinasabi natin na may siguro, nung una-una pa lang, parang may naramdaman ko yung awa. Magkano po lahat? Abali, unang ano mo sa kanya, awa yung naramdaman. Oo. Baka mabuto Ayun ko kasi dumating yung time na mangyari yun sa akin, sa pamilya ko. Ate May, dito ka sa guys. Ano ko na babayad? Babayad na tayo. Doon na daw po Kuya Bong ngayon sa unahan po. Tapos te. Sa ewa? Ha? Ikaw ba Kuya Bong, kailan mo naramdaman na mahal mo si Ate Maylin? Matagal naman. Matagal mo na siyang mahal. Mahal na mahal. Ulan! Yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso. Charot! Napakanta tuloy ako, Kuya Bong. Sa tingin mo ba, Kuya Bong, mapabago ka ba ni Ate Maylin? Yung pagmamahal Ate Maylin, mapapabago ka ba nun, Kuya Bong? Oo naman. Wow! Sure yan. True love talaga no? Ay, kinagtaman ako. Lagi chichinilasin kita. May chichinelas na kay Kuya Bong. Pero Kuya Bong, sa amin naman, bihira lang kasi yung babaeng bihira lang yung babaeng katulad ni Ate Maylin na magmamahal talaga sa'yo, di ba? Kuya Bong! Tsaka may kasabihan kasi, Kuya Bong, yung kayang baguhin ang lahat, kayang baguhin ang pagmamahal ang lahat. Alam mo ba yung kasabihan na yun? Anong masasabi mo sa kasabihan na yun? Corny. Sa tingin mo, totoo ba yun? Oo naman. Ibig sabihin, kaya pang baguhin ang pagmamahal si Kuya Bong. Oo naman. Kaya naman. Diba? Oy. Ikaw, Nika, may tanong ka pa ba kay Kuya Bong? Oo naman. Kung talagang mahal mo yung isang tao, baguhin, kaya mong magbago dahil sa kanya. Kasi mahal ka niya kaya pinapakita niya sa'yo na kung gaano kanya kamahal. So, why not na hindi mo baguhin yung sarili mo dahil sa pagmamahal na yon na nadama mo. Siyempre, maiisip mo din na, bakit ko ba hindi babaguhin ang buhay ko? Nandito siya sa akin. Siyempre, ayaw din niya na mayroon mangyari sa akin o mangyari sa amin dalawa na kami ay nagmamahalan. Sa pag-ibig ay kumbaga ang tingin ay pantay. So, why not hindi kayang baguhin ni Ate Maylin si Kuya Bong? Kayang baguhin ni Ate Maylin si Kuya Bong dahil sa pagmamahal niya. Although alam naman natin si Ate Maylin, napakahinahon magsalita, kumbaga nirerespeto niya si Bong. Yun bang respeto na dala ng pagmamahal? Siyempre, mayroon kasing babae na kumbaga nila quick, yung bang napakadada na hindi makontento sa pagsasalita, na yung bang pinupursige niya yung gusto niya, na talagang yung ayaw ng mga kalalakihan sa ganong palalita. Pero tingnan mo naman itong si Ate Maylin ay napakahinahon, maunawain at naintindihan niya yung sitwasyon ni Kuya Bong. So, hindi ba? Diyan natin makikita na talagang mahal na mahal Kuya Bong dahil kaya niyang baguhin to sa pagmamahal lang niya, na makikinig si Kuya Bong dito sa kanya. So, inshallah, talagang
mabago ni Ate Maylin talaga si Kuya Bong. Kasi yun lang naman talaga ang sinasabi ko, kahit sinong magsabi, ako lagi kong sinasabi, babae lang talaga ang pagpapabago kay Kuya Bong, na pagmamahal ng isang babae ang magpapabago sa kanya. Yung totoo siyang mahal, tinanggap siya ng kung sino siya, at mamahalin siya ng kung sino siya. Yun. 'Di ba? So, tingnan natin kung ano pa yung mga questions nila dito. Yes, syempre. Sige. Para to kay Ate Maylin tsaka kay Kuya Bong. Yun. Alam naman natin na ang pagpapakasal ay isa sa pinaka-importanting bagay na mangyayari sa buhay natin, mangyayari sa buhay mo Kuya Bong, mangyayari sa buhay mo Ate Maylin. Ano ba yung halimbawa pag nakasal na kayo, kasi February na, di ba? 7. Ilang anak ba yung gusto nyo? Uy, gandang tanong yan. Santo Sena. Grabe. Natawa tuloy si ate. Santo si ate. Ilan nga sa'yo Kuya Bong, para sa'yo ilan? Dalawa lang naman. Dalawa. Kaya Ate Maylin, Dalawang pares. Alam ng Panginoon. Ang paghahalo ba Panginoon? Salamat. Ano man dumating sa amin, ilan man, ang puso namin tatanggap. Yun. Isang anak may blessing, may biyaya. Isang anak ang triplets agad. Mas maganda yung Timaylin, isang irihan lang. Wala sa lahi namin na gano'n. Ikaw Kuya Bong, wala ba sa lahi niyo yung ganon? Yung mga yung kambal? Ano naman? Wala? ilan taon ka na Ate Maylin? 40. Ikaw Kuya Bong? 42. 45? 42 yan. 42. Ibig sabihin 1 year yung gap. Mag-43 yan. Month lang yan. Ano ko dyan eh. 42. 43 months lang ano yan. Pero sa tingin nyo, gaano nakatatag yung pagsasama nyo ngayon? Hindi pa natin masasabi yan. Siyempre, marami pang pagdadaanan. Pag-aaralan pa nila yung isa't isa. Hindi pa natin masasabi. Alam naman natin na madami pa kayong pagdadaanan sa buhay. Pero ang tanong lang, gaano na ngayon katatag ang pagsasama ng isang Kuya Bong at Ate Maylin? Sa tingin nyo, mabubuwag pa ba kung sakaling May darating na May dumating? pagsubok, ganon? Kuya Bong. Wala ka sa dyan, no? Wala naman. Dito na lang sa pintuan ko. halimbawa Kuya Bong, may problema na dumating, may ano ba na, susuko ka, ganon? May, halimbawa lang ba? Hindi naman. Ikaw Ate Maylin? Ikaw Ate Maylin, ito tanong. Kung sakali ba na si Kuya Bong magkamali or yun nga, gaya ng yung sa bisyo niya, di ba? Nakakamali naman yan. Kasi tinampa ko yung tao na nagkikimkim. Kung sasabihin naman yan sa akin, napatawarin ko siya, tatanggapin niya. Unawain ko. Hindi mo ba susukuan si Kuya Bong? Hindi naman. Pero ganun pag nagpakal kasi sa tao, magkamarin siya, patawarin mo, intindihin mo. Sa pag-uusap. Sa inyo lang pag-uusap yung dalawa, sa pag-unawain, bawat isa. Oo, tama yun ate. Tsaka kasi diba, sa bawat pagkakamali, may Tingnan no, sa paliwanag lang talaga ni Ate Maylin ay talagang mapabilib ka kasi napakahinahon talaga niya magsalita. Hindi mo siya maririnig manigaw. Hindi mo siya maririnig na napakahinahon, yung baga napakabanayad ng kanyang mga pananalita. Hindi mo siya narinig na sumisigaw, na sinisigawan si Bong, dinidilatan ng mata si Kuya Bong, dinidiktahan si Kuya Bong na parang asong na sunod na kung pagdidiktahan mo. Napakahinahon talaga ni Ate Maylin na kaya siguro ito si Kuya Bong paulit-ulit pabalik-balik niyang pamahalin si Ate Maylin. Paulit-ulit talaga niyang liligawan. Hindi niya sinusukuan dahil alam niya na naintindihan ni Kuya Bong at alam ni Kuya Bong na si Ate Maylin kaya siyang intindihin. Kaya siyang tanggapin ng buo. Kumbaga, mamahalin siya kung sino siya. Mamahalin siya bilang isang siya. Mamahalin siya ng tunay dahil alam ni Ate Maylin kung sino si Kuya Bong. Hindi po ba mga kababayan? So, yun ang uri ng pagmamahal na talagang totoo. Pagmamahal na
biyaya galing sa Diyos na ibinigay niya sa isang tao, ang mamahalin niya yung isang taong iyon. Kumbaga, hindi fake, pure ang pagmamahal ay hindi yung hindi ginamit, hindi inutos, hindi idinikta. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay pure at silang dalawa yung nagbuo ng pagmamahalan na yon. Kuya Bong, minahal niya si Ate Maylin bilang kung sino si Ate Maylin. Si Ate Maylin, minahal niya si Kuya Bong bilang kung sino si Kuya Bong. So, kumbaga, sila ang nag-build ng kanilang pagmamahalan. Sila ang nagkaintindihan sa kanilang pagmamahalan. Kasi nagkakaunawaan sila, nauunawaan ni Ate Maylin kung sino si Kuya Bong. Mas lalo na si Kuya Bong, nauunawaan niya yung sitwasyon ni Ate Maylin. Tinanggap niya kahit may anak ito, tinanggap niya ng buong buo, minahal niya ng buong buo. So, kumbaga, hindi fake ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi fake ang pagmamahalan, hindi fake ang pagmamahal ni Ate Maylin kay Kuya Bong. So, masarap na lang talagang tignan o masarap na lang talagang pakinggan na sa ganitong sitwasyon, sa katulad ni Kuya Bong, sa kalagayan ni Kuya Bong ay may babaeng nagmahal at tinanggap siya. May babaeng nagmahal na handang alagaan siya, handang baguhin ang kanyang pagkatao, handang si Ate Maylin baguhin si Kuya Bong kung sino si Kuya Bong. Hindi ba mga kababayan? So, last part po natin siya ipi-play. Kung papairalin mo yung bawat galit ng bawat isa, yung ika nga sabi nga, pride or para sa sarili mo na bahala siya sa buhay niya, gawin niya ang gusto niya, hindi. May pagkakamali ng isa, basta't marunong siya humingi ng pagpapatayan ng tawad o pasensya, unawa, pagkakamali niya, kaya niya tanggapin yung pagkakamali niya. Papatawad mo yun, siyempre, unawain mo yun eh. Kaya ni Kuya Bong. Di ba, ganun ba? Ay! Be! Talaga. Be! Bakit pala Be tawagan yung dalawa? Di ba, noon pa, parang sanay na noon pa. Be, ano ba talaga dati? Diba? Ikaw Kuya Bong, ang tawag sa kanya? Siyempre, ganun din. Pwede. Sige nga, tawagin mo ng be. Parang may Para Bakit ako kambing? Sa pag-uunawa na naman, sa pag-uusap na naman yun. Nasa pag-uusap ng mag-asawa yun. At sa pagdadalan, di ba? Pag may tayong isang ulo, hindi mo pwede sabayan. Kailangan may hyper yung isa. Kailangan lower yung isa. So, pag parang hyper, wala. Tumaas na yung sungay. Di ba tawag niya sa'yo, Be? Paano pag galit ka? Anong tawag? Iskandol! Kasi Ate Maylin, kasi pag hindi ako galit kay Intoy, ang tawag ko sa kanya lang. Sa akin nga ganda, Pag galit ako, Intoy. Kuya Buknoy. Dar! Pero pag nagalit ako, Jennifer! Di ba? Hindi naman sila. Ang ganda, no? Dar! Ay, ganun din po ako mga kapapi. Pag nagagalit ako kay Bay, sinasabi ko, Krislito! Krislito kasi pa. So, dito natin na babase at nakikita itong pagmamahalan ng dalawa na at si Kuya Bong, kitang-kita naman talaga yung ngiti ni Kuya Bong na hanggang tenga. Ang kasiyahan na naramdaman niya kasi dream niya ang ikasal siya sa birthday niya ay natupad na. Pinagkaloob na ng Panginoon sa kanya ang kanyang wish ng kasal. So, sana po na mayroon pa rin nagko-comments na hindi maganda, mayroon pa rin ho nagko-comment na kinukumpara, mayroon pa rin po na nasasagap nating balita na hinuhusgahan itong ating Ate Maylin. So, why na lang po na hindi natin ibigay ang kaligayahan ni Kuya Bong. Kung maligaya siya dito, masaya siya dito kay Ate Maylin, wag na po natin bigyan pa ng ibang kahulugan o wag po natin na bigyan ng negatibong comment. I-positive na lang po natin, itulungan na lang po natin, suportahan na lang po natin itong si Bong Lin natin na bago nating
love team, ang Bonglin at ang kanilang daan sa malalapit nilang kasal, soon to be couple dito sa Ka-Business Official, na nangyayari ang kasalan dito sa Ka-Business Official. So, yun na lang po. Sana ay bigyan na lang natin ng magandang positibong comment at magandang comment at i-wish na lang po ibigyan ng Bonglin natin ngayon dito sa Ka-Business. Wag na lang po ang negatibong comment na ibibigay natin na wala naman po tayong maiitutulong doon, kundi ang kayo na lang po mismo na nagko-comment ng negatibo, kayo rin po yung nasasaktan. Kasi nagko-comment kayo ng negatibo, sasagutin naman kayo ng mga ibang nagko-comment ng positibo. So, nasasaktan kayo dahil nagko-comment kayo ng negatibo, hayaan na lang po ninyo. Hindi naman po kayo pinagbabawalan na wag kayong manood dito kay Ka-Business Official kung ano yung binablog niya tungkol dito kay Ate Mylene at kay Kuya Bong. Ang iwasan na lang po natin ang mag-negative comment dito kay Kuya Bong at Ate Mylene na hindi pa naman po natin nasusubukan itong dalawa. Although alam natin na noon pa talaga itong dalawa at itong si Kuya Bong ay in love na kay Ate Mylene kahit noon pa. Kahit nga nandyan si Budoy ay minahal pa rin niya si Ate Mylene. Kahit si Budoy pa rin ang pinili ni Ate Mylene, andyan pa rin si Kuya Bong nagmahal kay Ate Mylene. So, wag na po natin kung ano man po yung doon ng dalawang couple soon to be na ito, yung mga plano nila, yung mga dyan sa buhay nila, suportahan na lang po natin. Kasi don't think na yung bang i-advance mo yung thinking mo, i-advance po ninyo yung mga sinasabi, ang mga iniisip nyo, napaka-advance na sabihin ninyo, ganito yan, gagawin ni Ate Mylene, ganito, ganyan. Iwasan na lang po natin yung mag-comment ng ganun kasi alam po naman natin na napakabait ni Ate Mylene kahit ganyan lang siya. Hindi siya nager, hindi niya diniktahan kung anong gusto ni Bong, hindi niya sinasakal si Bong at hindi niya dinidilatan sa publiko si Kuya Bong na iniinsulto kung ano yung bilang pagkalalaki ni Kuya Bong. Nirerespeto niya si Kuya Bong. Ganon po yung pagmamahal. Ang pagmamahal po, pag walang respeto, yun yung nandidilat ka ng mata, paulit-ulit kang nagsasalita, paulit-ulit mo yung binabanggit doon sa lalaki, tinataasan mo ng kilay mo, yun ay hindi yung pagmamahal noon. Wala hong pagmamahal doon. Hindi tulad dito kay Ate Mylene na nandito yung pagmamahal na nakikita mo. Kasi napakahinahon niyang magsalita. Noon pa man talaga, mahal na mahal talaga ni Kuya Bong itong si Ate Mylene. Hindi ito nawala sa isip niya. Mahal niya talaga si Ate Mylene. So, yung mga negative comments po natin, gawin na lang po natin positive comment. Para masaya na lang po tayo para kay Kuya Bong, and wish natin kay Kuya Bong ang masayang buhay sa kanyang pag-aasawa. So, bago po tayo mag-end, don't forget to subscribe, Papa Dins TV, Ka-Business Official, at ang Ka-Business Family. Ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Paki-subscribe mo po ninyo sa akin. Kung nandyan man po kayo sa tabi-tabi na hindi pa kayo nakasubscribe at nanonood kayo sa akin, paki-subscribe na rin po. Paki-pindot ng subscribe at bell notification dyan para ma-notify po kayo every time na ako ay mag-upload ng aking reaction video dito sa Ka-Business Official. So, ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa lahat po ng nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo, ang taga-subaybay ng aking video. Ako'y taos-puso nagpapasalamat sa inyo. Shout out ko po lahat ng aking mga subscriber dyan, na mabubuting subscriber natin dyan. Shout out po sa inyo at maraming salamat.
may Allah give you a blessed this 2024 na sana po ay maging masagana ang buhay ng lahat ng aking subscriber dyan. So, ito po ang inyong lingkod, nagsasabi magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Lahat po ng OFW ay mabuhay. At shout out po sa lahat ng OFW. Ito po ang inyong lingkod, nagsasabi magandang gabi at bye-bye po.